Kasi wala akong parametric ngayon na malalaman kung isa lang kasi yung screen ko, ayaw ko din gamitin yung phone ko na pumasok sa live ngayon kasi baka mag-lag. Unstable na nga yung internet ko. Teka muna, I'm clicking the button. Okay, makikita ba kayo recording button? I hope so. Tama ba? Everyone? Opo, Yes, sir. sir. Tsaka nakikita niyo na ngayon yung PowerPoint. Yes po. So, tsaka klaro ako ngayon, di ba? Opo. Yes po, By the sir. way, dyan sa mga screens nyo, nakikita nyo ba yung mukha ko nagsasalita? Yes po. Opo. Yes, sir. Okay. Kasi sa akin kasi isa lang yung viewpoint. Yung viewpoint ko lang talaga, yung PowerPoint ko lang. So, okay, let's go now. So, PRC, ano ba yung PRC natin? Of course, no, ito yung kinreate natin na it was just my heart during those times kasi pinopost ko yung, no, let me give you a story. PRC, it started on COVID. The story of my channel, our channel, it started on COVID. Kasi dati kasi pag nagkaklase kami, kasi nagtuturo kasi ako sa college ng social work in a private school. Edmudo kasi yung dati, di ba? Edmudo. Kayo, ano yung kuha nyo dati? Ano kaya yung mga online pakulo ng mga teachers para lang mabigyan kayo ng mga klase? Sa amin, Edmudo. And then, ang hirap po mag-upload ng mga klase doon. And pag na-upload yung klase, during those time pa nga, yung Edmudo parang nalugi. Para may something ganon. So, I decided to post my classes on YouTube. So, yung klase ko, actually, kung titignan nyo yung dulo-dulo sa mga videos, it's more about classes talaga. Walang maki. And later on, magdami yung chat. Sir, why not board exam? Wala pa yun sa isip ko dati pag board exam. Hanggang sa later on, nakita ko yung demand. Ay, marami pala natutulungan yung channel. So, the Potente Review channel is a channel that endeavors to help future professionals to achieve their professional dreams, to pass their board exam, and have their license to offer review programs. This is an extension of my YouTube channel. I'm doing programs, especially for social workers. Okay, so it becomes a blast, no? Ang dami na po. Si Sir James yun, madami na natutulungang mga social workers, not knowing this is the second year. No, this is the second year anniversary of PRC. No, yung tipong pang-post ko lang to sa mga students ko sa specific subject, ngayon nakakatulong na siya para makapasa talaga yung student na maging social worker. So, thank God, I thank God for that, na ang laki na ng pinagbago. No, parang small big principle. Laki na po tayo, nandito na tayo ngayon. We are gathered right now as a community. No, natutulungan kayo this channel. And also, I claim that itong channel na to, this is the most affordable review program. Well, iba naman yung review center talaga kasi halos araw-araw yung sa kanila. Sa atin, 3 times a week lang. But still, no, it's still a review program. It's hard to compare this to review centers kasi iba yung presyo doon, iba yung klase, they have facilities. But since it's still a review program, I can say that's still the most affordable review program covering the entire, my final coaching pangat. Ito, techniques tayo. So thank you everyone. Ngayon pa lang, I give you thanks. Hindi lang po si Sir James yung nagsumikat dito. Kayo din, no, mga future social workers, ang isa sa mga rason kung bakit nag-i-exist to. No, hindi ko na malaya, no. Papospos lang ako ng klase. Sa akin lang doon, basta makita yung estudyante ko, hindi ko na okay na yun sa akin. No, basta yung mga estudyante ko lang yung focus ko dati doon sa school na tinuturuan ko. Pero ngayon, iba-ibang lugar na. Kahit saan. Okay, so thank you for that, no. You become part of this PRC. No, so as I know myself, I don't consider myself religious. I consider myself at some point spiritual. So let's invoke the power of God, no, in our midst. Sabi pa nga ng one of the passage of the Bible, it says, if you need wisdom, and I believe
Ako nga mismo na nagturo kailangan ko to. Lalo na kaya kayo. No? So if you need wisdom, ask our generous God. Let's ask our Father and He will give it to you. So let's pray all the time for wisdom and He will not rebuke you for asking. So hindi kayo pagagalitan ng God. Inutusan nga niya tayo ng maghingi ng wisdom sa Kanya. Okay? So have your prayer here right now. Ngayon, I already have mine, no? It's been days, I've been praying for this, I've been hoping for this to materialize. Knowing that we have a signal natin medyo paling-paling. I'm rooting for a good signal in God willing. And fair use. Disclaimer, Section 107, copyright in 1976, allowance is made. So we are allowed right now to use whatever reference we want to help you. Bakit po? Kasi po, for the sake po to ng teaching, okay po yung copyright. Kaya nga, meron tayong fair use kasi po, lahat po ng gagamitin nating mga reference dito, especially question, those are book-based. No, naka-base po yan sa mga libro. Actually, kung nakabili kayo nung PRC compilation ko po, no, nandun po yun sa likod yung mga reference natin. So, ang dami hindi ko na siya maisa-isa. So, I'm just giving credit to this kasi ito talagang mga ginagamit ko na mga questions galing po to sa mga libro ng social work. Okay? Hindi na mga offer. So, they have dependent this law. Actually, there are many laws. Okay? Sorry for this, for yung parang singot ng sa lalamunan ko. Kasi medyo malamig sa panahon natin ngayon dito. Pagpasensyahan nyo na ako. No? So, kita ko ba yung ako? Yung gusto? Anyone? Parang nawala na. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Yes, sir. Okay. So, techniques in answering board exam questions. So, techniques in answering board exam questions. So, ito po yung dapat maintindihan, class. Kasi, to be honest, methods do change. Meron ako nabasa ng libro, I'm reading that book. Yung title ng librong yun is The Making of a Leader. So, it's more about leadership book, The Making of a Leader. Sabi nga doon sa librong yon, principles don't change, methods change. So, i-relate natin to ngayon sa ating board exam. Sa madaling salita, ganito. Magbabago po yung questions sa board exam. To be honest. For example, sana naman, pag tinitignan niyo yung mga videos natin sa board exam, hindi niyo minimemorize yung mga tanong. Ang dapat yung minimemorize ay yung technique ng pagkuha ko ng sagot. Ano yung mga technique ng sagot? So ito po yung ituturo ko ngayon. And ito po ituturo ko ngayon, sobrang personal to sa akin. No? Kasi to be honest, yung ituturo ko sa inyo ng mga lectures, mababasa nyo rin naman yan sa mga libro eh. You can read it anytime. Ibig sabihin, yung knowledge ko sa social work, kahit pa I'm already a social worker, I have 2 licenses, LPT and social worker, I've done my master's. To be honest, mababasa nyo rin lang naman yan, yung knowledge na meron tayo. Pero, yung techniques, yung pamamaraan, no, na nagamit ko, naging personal sa akin, na maabot yon or masagutan yung mga tanong na yon or malampasan yon, yun yung posibleng wala yung iba or karamihan. Okay? No, so nile-level ko yan dito yung
Ano nga tawag dito? Yung leverage. No? So, magpupokus po si Sir James ngayon sa techniques. No? Hello, narinig niyo ba ako, class? Are you ready now? Hello, hello. Yes, sir. Techniques po. Kasi tapos naman tayo, di ba, sa yung klase natin. We have foundations, it's basic, WPP, casework, group work, CO. And then we have the final coaching. Grabe no, in your 700, yun na yun. Tapos may pa-techniques pa tayo ngayon. No, so techniques. Ano yung techniques? So, this discussion right now will focus not on memorizing question, memorizing topics, kasi trabaho nyo na yan. Ang ituturo ko, ano yung right mindset, proper ways, pamamaraan, paano nyo magamit yung nabasa nyo. Paano yung malaman yun? Yun yung malalaman nyo ngayon. So kung sa background, makikita nyo, may logo tayo dyan, PRC, meron ditong search something na may bala. At saka merong checklist. So I hope so, na ito yung malalaman natin, no? Magkakameron tayo ng bala. No? At saka checklist. Ito yung parang baril ba? Merong bala yung lahat. Merong bala, meron ka namang nabasa dyan. Meron yan. Ang tanong mo, alam mo ba paano i-load yung bala na yan para papasok siya sa baril para mapaputok mo yung baril. Pwede lahat may baril. Pwede lahat may bala. Yung tanong, gaano kabilis? Gaano kabilis? Para kang nasa digmaan ba na ang bilis mag-reload ng kalaban mo, ikaw, hindi mo nga alam, ano yung bala ng baril na to? So right now, parang ganyan din, may bala na kayo kasi nag-aral kayo at magkakameron kayo ng maraming bala. Itanong, paano mo siya may-utilize? Paano mo magagamit yung bala na yan? Yan yung ituturo ko ngayon. Okay? So yan yung ituturo ko sa inyo ngayon, technique. So sorry na, wag niyo nang i-bother masyado yung inyo sa background. Inopen ko lang yung pinto kasi mahina yung signal. No, so yan yung mangyayari ngayon. Okay? So, ganyan po yun. Okay, technique number 1. Don't worry, no, please, no, wag nyo nang ikwanto. Depende sa inyo, no, anyway, recorded naman to, ma-access nyo to anytime. Technique number 1. Ito yung pinaka-most common na technique. Elimination. Ay, alam ko na yan, sir, eh. Ano yung elimination, no? Sinasabi nga ng mga mentors namin dati, elimination, di ba, meron niyang 4. 4 yun ang mga choices. Actually, sometimes nga sa board exam, 5 yung choices, eh. The option A, B, C, D, at saka meron niyang all of the above. Sometimes 5 pa nga, eh. So, sa madaling salita, yung elimination, i-eliminate mo hanggang sa malaman na yung tamang sagot. Sometimes kasi ay delikado po yan. Isa lang yung na-eliminate mong mali to, eliminate ko to. Sumagot ka na hindi po. Dapat po umabot ka na sa dalawa. Itong elimination ko ngayon, ibibigay ko sa inyo yung mga most familiar na mga definitions sa elimination. Alam natin yung elimination. I-eliminate kung ano yung hindi sagot at saka hanggang sa makapili ka na ng sagot. Pero meron akong mga emphasis regarding elimination. First, ito yung una. Define all the technique number 1 pa rin to, ha, elimination. Define, ito yung i-emphasize natin ngayon. Define all the synonyms. Now,
because that might confuse you if remain undefined. So sa madaling salita po, sasabihan ko na kayo ngayon, bibigyan po kayo ng mga questions sa board exam na similar yung mga meaning. To be honest. Ako kasi na tipo ng tao, class. Sir, lag ka po, sir. Sige. Teka muna, hello, narinig niyo ba ako clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay na, clear na? Opo, sir. Sige, nakikita niyo ng PowerPoint ko? Yes, sir. Nakikita po. Sige po. Siguro sa iba po, baka lag lang po yun talaga. So, define all the synonyms because we might confuse it and remain. So, yun, balik tayo doon. Ako sinatipo sa nung nag-prepare ko sa in the board exam, pag wala akong, meron akong hindi maintindihan class, tinitignan ko kagad. Kasi sabihin ko na kayo, bigyan po kayo ng question sa board na sagutan nyo lang. Kumbaga, kung may level ko, parang nasa mga level 1 to 2 lang po yan ng mga tanong. And kawawa po tayo na dyan pa lang, hindi na natin masagutan. So, by virtue of elimination technique, i-define mo na po yun. Kung hindi mo intindihan ang mga terms na yun, please, for passing sake. Kasi kung hindi mo yan ma-define, take note, ay counter mo yan, at doon sa board exam, baka yan pa yung magpabagsak sa'yo. Ang easy nga lang eh. Kasi ganito yung point eh. Paano ka mag-hope na masagutan mo yung entire question, yung pinag-uusapan dyan, hindi mo alam yung meaning. For example, principles of social work, acceptance, non-judgmental, it talks about the meaning. Meron din principle sa CO, group work, case work. Iba-iba yung mga principle doon. So ngayon pa lang class, kung meron kang hindi ma-define, i-define mo na. Kasi kung hindi mo yan ma-define, sorry na lang. Matidisgrasya ka dyan. Ano ibig kong sabihin? Synonyms. So ngayon, ipipresent ko yung mga common na mga synonymous sa board exam. Example, social welfare, social service, social welfare, social services, social work. Social welfare, social services, social work. So ito alam niyo ba na, to be honest, of course, na-encounter ko to in the board exam. Na-encounter ko lahat to, itong tatlo. Social welfare, social services, social work. And thank God, alam ko na yung meaning yan. Isa-isa. Pero ilagay natin sa point, no? Let's talk about worst case scenario para mapaghandaan natin. What if hindi ko nalaman yung meaning nito, yung tatlong yan? Their similarities and their differences. To be honest, hindi ko po masasagot. So, di ba, nakita nyo? And take note, kung merong question talks about social welfare at saka, kasi sometimes, ito kasi yun, no? Sometimes kasi, of course, mga doktor yan, mga magagaling kasi yung gumagawa ng mga board exam. Doctors yan eh, no? Sila, madami yan. Of course, ang ilalagay nila mga distractors sa choices, yung mga synonyms. Ako din, yung naging teacher ako eh. Yan din yung nilalagay ko sa mga estudyante ko ng mga options.
Yung mga synonyms. Di ba? Ikaw din, ilagay mo rin yung sarili mo kung ikaw yung gagawa ng question. So, kung alam mo na yung elimination, meaning pa lang. Meaning, social work, alam mo na dapat na yan. It's a profession. Alam niyo ba, example ito, kasi palagi ko na talaga itong nilidiscuss sa mga klase sa YouTube ko po. Kuan ko lang. O sinabi natin social welfare, big aspect. Everything, di ba? Everything. Organized system, sistema siya. Social services talks about program services. And social work, sino yung magdi-deliver ng program and services? Okay? So, ganun po yun. This talks about social work. And po, ito po yung makaka-encounter kayo. Ang dami po sa board exam that talks about principles. Siguro mga at least 20 items. Bibigyan, by 20 items yan that talks about principles. Sa iba yung 20 items, pasado ka na. Pasado ka na niyan. In my case, siguro 5 items lang yung kailangan ko. I could be top. Sayang. No? So ano yung kaibahan nila? Choppy, sir. Choppy. Sir, putol-putol ka na naman po. Sige, sige. Lag talaga, no? Hello. Hello. Marinig na po, sir. Marinig ka na po. Karon na po. Opo, sir. Sige. Balik tayo. So, paano mo ba ma-apply yung dalawang principles na to? So, alam naman natin po na itong the judgment attitude, it talks about paano mo tanggapin yung client mo. Na-awkward ako, no? Kasi baka magputol-putol ako, sayang talaga. Patuloy natin, narinig niyo po ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Ano yung kaibahan ng dalawang to? So to be honest, alam naman natin, first thing class, para malaman natin yung elimination, kailangan mo munang ma-define yung kanilang similarities. First, that's the first step. Define first the similarities. Kasi paano mo ma-define yung, kasi ang sagot kasi po, hindi po sa similarities. Ang sagot po, nasa differences nila. Nandun po yung sagot eh.
No? Bigyan ko na kayo ng hint. Ang sagot po ay nasa differences. Doon mo po malalaman yung sagot. So, ang differences po ng acceptance and non-judgmental attitude, these principles do talks about paano mo tanggapin yung client mo. Pero yung acceptance at saka non-judgment, ito po. Ang acceptance po, ang kaibahan po nila, no, sagutin mo yung tanong na kailan. Yun lang po, kailan. Kailan magagamit. Yan po yung keyword ha, kailan. So, kailan lang po. Yan lang po. Kailan lang po. So, di ba, when we are answering questions, lilima lang yan eh. What, when, how, why, where. Yan lang naman yung principles of questions. Ano, bakit, paano, saan, kailan. Yan lang po yung makakatanong sagot nito, kailan. Kailan ba magagamit? Pag acceptance kasi, hindi mo pa na-meet yung client, meron ka na sa puso mo na tatanggapin ko yung client. Acceptance eh. Wala pang nangyari, wala ka pang client. Hindi ka pa naging social worker, alam mo na sarili mo. Pag naging social worker man ako, kahit sinong client, tatanggapin ko. Yan ang puso mo at yung principle na yan, acceptance po. And yun ang judgmental attitude, ano naman yun? Doon na yan magagamit pag may client na sa harap mo. Pag may client na po na guilty, pag may client na po na innocent, di ba sabi dito, based on the conviction that helping precludes assigning guilt. Example, yung client mo guilty, criminal, suspect. Sige lang, hindi naman yan yung kuan ko, trabaho ko. Ganyan po, nagets natin? No? So, next. Okay, so ito po ha, klarohin natin yan. Next naman, assessment at saka evaluation. Nakikita niyo yung mga dalawang bagay na kailangan nyo eliminate. Kasi itong bagay na to, they are in the same paradigm. Example, yung kanina, social welfare, social services, social work, nasa beginning yun ng libro natin, I think chapter 1, chapter 2, chapter 1 yata. Di ba? At saka yung next, principles. No? Siya yung magkakabanggaan. Ngayon naman, helping process. Ano yung kaibahan nito? Di ba ako? So, para alien, akala kasi natin easy lang to eh. Confusion pala. Sir, putol-putol ka naman po, sir. Putol-putol ba? Yes, Okay sir, man pero yung klaro internet na. ko. Kanina po, sir, putol-putol po. Okay, sige. So, ganun po yun, class. No? Ang kaibaan, ang similarity kasi ng dalawang to, these two helping process, they are both collecting information. Tama ba? Sabi nga na assessment, oh. Assessment is collection of necessary information. And evaluation po, collection of data. So, nagko-collecta ka pa rin ng information. Tama ba? So, these are both collecting information. Pero po, ang kaibahan po, yung purpose. Ano ba yung purpose ng assessment kung nagkukolekta siya ng information? Ang purpose po ng assessment ay sa beginning po magamit. Sa beginning. Para magamit sa beginning yung information. Yung evaluation naman, sa outcome. Sa outcome po magamit. Kuha ba, no? So, of course, kung ma-encounter mo na yan,
yung dalawang yan, alam mo na ano yung i-eliminate at ano yung hindi. Okay? So, ganun lang po yun, no? So, for example, na-encounter mo tong dalawang term na to, magagamit mo yung technique number 1, ha? Elimination. Technique number 1 pa lang tayo, ha? So, elimination yung kuan. Kasi bakit, sir? Nalaman mo na yung meaning. Di ba class, sometimes napapagaan yung trabaho natin pag alam mo yung meaning. Di ba sometimes, di ba, dyan tayo nagsisimula sa pag-aaral. Alamin mo na yung meaning, first, memorizein, iintindihin. Pero yung foundation mo, inalam mo yung meaning. Ano yung memorizein mo? Ano yung iintindihin mo? Hindi mo alam meaning eh. So foundational po yung alam mo yung meaning. Hindi po pwede na kuan ng class. Sir, sabi kasi ng teacher ko, sir, wag mo memorizein, intindihin mo. Itatanungin kita, how can you understand something na hindi mo alam? Mapaisip tayo, di ba? Sabi kasi ng favorite teacher ko, sir, na wag mo memorizein. Wag mo na intindihin mo lang. Kuan po yan, half truth po yan. Half truth po yan, no? Magkakamali tayo dyan. So, alamin yung meaning. Hindi naman din yung meaning word by word kasi ako din sa sarili ko, hindi ako word by word nag-memorize ng meaning. Mahirap yan sa akin. Pero alam ko pa rin yung mga keywords. Example, yung mga nililinyahan ko dyan, yan yung mga keywords na ginagamit natin. Ito. Meron tayong example dito in a form of application in question. Class, di ba ito yung isa sa mga pinakamahirap ng mga tanong sa board exam? Yung meron ng, kasi di ba meron ng choices 4. Tapos, next na naman, pipili ka, so ang similar nito na mga pagka-compose ng tanong is, alam niyo yung mga may Roman numerals? Naka-encounter na kayo yan, yung may mga ito lang to, ang gigamit ko lang ng mga kuan ay alphabet letters. Pero ito po talaga yung insaktong kaparehas ng choices. Tapos, papapipiliin ka pa kung ano yung tama sa mga choices na binigay. Ang hirap doon. Pero, to be honest, sabihan ko kayo, technique number 1 lang. Pwede nyo nang masagutan to. Ano ba yung sagot dito? I-reveal ko na yung sagot. Anyway, techniques naman yung pinag-usapan natin dito. Ang sagot dito ay, ito yung question. Hindi siya actually tanong eh. To manifest some of the following values and attitude. Kumbaga, ang pagkaintindi dito, Choppy na naman, sir. Shopee na naman. Ito, narinig yun ako? Yes, sir. Okay na. Yes po. Sige. Parang masasanay na ako dito na may mag-intervene. Okay lang ha, I give you the right and authority class to intervene para malaman ko din kasi baka maging bula yung sinabi ko, hindi pala choppy pala, hindi ma-record. Thank you, no? Thank you. Sabihin nyo kaagad kung may kuan. May nakikita ba kayong screen? Yes, sir. Na po, sir. Yes, sir. Okay. So, ang pinag-usapan dito, no? Ano daw sa mga principles na nandito ang kailangan mag-establish ng report? Acceptance. So, accept, of course. Paano mo ma-accept? Paano mo respetuhin isang tao? Hindi ka ba gagamit ng report? So, magpaplastikan ka lang ba? Hindi ganun. So, okay po. No? So, client self-determination. Of course. Paano mo ipapapil sa client na importante siya? Na kaya niya?
kung hindi ka mag-establish ng report. Para yan, di ba, nag-advise ka sa isang tao, paano maging effective yung advice mo, wala ka ng mga relationship sa kanya. And next thing, non-judgmental attitude, di ba, yung non-judgmental attitude, parang acceptance lang yan. Kailangan pa rin ng report. So, sa madaling salita, yung letter C, evaluation, hindi mo po kailangan ng report dyan. No? Hindi mo kailangan. Kumbaga, pwede naman magka-report ka, maka-evaluate ka sa kanya, pero hindi necessary. Maka-evaluate ka sa kanya, may report o hindi. Okay? Paano ko lang, if only you just understand the definition, it would have been easy. O, di ba? So, technique number 1 lang. And isa to sa mga pinakamahirap. Yung may mga pan-human numerals, yung tipong meron ng 4 na choice, and then, papipiliin ka pa sa mga 4 na choice kung ano yung tama at mali dun. Mahirap po yan. Ang dami ko pong na-encounter ng mga ganyan na mga tanong sa board exam. And I believe po, yan po yung isa sa mga pinakamahirap. And I believe, top 1. Top 1 sa mga pinakamahirap in terms of case analysis. No? Meron ng choices. And another na naman, papipiliin ka sa mga choices, ano yung tamang choices? Ano ba to? For God's sake, ang hirap. Pero technique number 1 pa tayo. Okay? May natutunan ba, class? Yes, sir. Next. Ito no, another thing. Administration and management. Di ba? Makaka-encounter kayo nito. Especially kasi, lalo na sa group work, baka ma-encounter nito sa group work. Yung kaibahan ng dalawang ito. Sabi dito, administration focus on establishing policies, guidelines, procedures, and so on. While management focus on encompassing planning, organizing, staffing. So sa madaling salita, parang ganito class. Ang administration, siya yung gagawa ng batas. Yung management, siya yung gagawa, mag-a-assign kung sino yung mag-i-implement sa batas. Through planning, staffing, ikaw yung mamimili ng tao. Example, kung may batas, sino yung mga law enforcer? Police, sundalo, anything. So ito pong administration, it's a macro. Malaki siya, bigger aspect. So kasunod lang yan yung management. Okay? So technique number 1 naman to. Hindi mo mag-go deeper. I believe na-explain ko na yata to sa mga review discussions natin. Next part. Kung alam mo lang yung meaning, ito yung 3 models. 3 models of CO. I'll give you a revelation. During our board exam, sinabi din ng mga proctor namin, ang pinakamahirap na side ng board exam ay yung first day. Ano ba yung first? Sir, nawala ka na naman po, sir. Okay, so please class no, tama yung ginagawa nyo. Kung mawala, automatic response. Okay na to. Okay na yata. Madami pa. Putol po ka pa rin, sir. Clear na clear? Yes, sir. Karon, sir. Clear na po. So, unang technique pa lang tayo. Actually, ang pinipray kong technique, 20. Grabe no, 20 technique. Talagang lahat-lahat na to, no? Buhos-buhos na to. Happy po, sir. Shopee pa rin. Okay na, sir. Okay na. So, yan yung sabi ng mga proctors. Yan yung pinakamahirap daw HBC sa WPP. Pero to be honest,
nang lumabas yung rating namin. Sa amin kasi that time COVID eh. Ang dami namin iniisip nun. COVID, baka mag-take kami, ma-COVID kami. Patay na. Ang daming stigma nun, ang daming, basta ang nakakatakot yun. Kaya siguro, during our time, ang liit ng scores. Alam niyo ba na ang top 1 namin, mga 83 lang. 83 lang yung top 1 namin. Ngayon, umaabot na ng 88. Kasi 88 yung pinakamalaki, I think 88.80. And during that time, because lumabas yung rating ko, 80%. Top 1 namin, 83. Sobrang lapit talaga. Yang muntik ko yung matap eh. So, fast forward, we thought before na ang pinakamahirap ay HBC at saka SWPP. Mind this. My lowest rating is CO. I think first time ko yung nasabi. First time ba? Parang nakalimutan ko lang. My lowest rating is CO. Hindi po basta-basta. Ang hirap ng CO, oh my goodness. And ito lang yung tatlong modules dyan lang yan naglalaro. And nakita nyo yung binigyan ko dyan ng rectangular. It talks about technique number 1. Alam mo dapat yung technique na to. Actually, sa dami ng mga characteristics dito, mayroon change goal, staff role, constituent, target of change, change strategy. Ito lang dito. Ito lang naman dito yung talks about elimination, technique number 1. Yung sabihin, defining. So, pag community development, it talks about consensus. Ibig sabihin, bibigyan kayo ng mga cases dyan na masosolve yan kung lahat mag-consensus or magtulungan lahat. O, di ba? Pag social action naman, bibigyan kayo ng mga cases. Bibigyan kayo ng cases pag social action na mobilize yung people to take action against powerful. Ano ibig sabihin against powerful? Pag bibigyan kayo ng case sa CO na people power, automatic social action yung sagot. 100%. Kasi ano ba yung social action? Ano ba yung people power? Di ba yung people power ay pinababa ang rehimeng Marcos sa kanyang power. I will not debate against it kung paano ba, no? So, ganun, di ba kasi nagrabyado yung Pilipinas, ganun. Social action po yan. Social planning. Ang social planning po, class, merong mga case na ibibigay sa inyo na, example, may case na gagawa ng ipapasimento yung daan. Nag-hire ng engineer, architect, ganyan-ganyan. So, makikita mo sa case, grabe yung plano social planning. Okay? So, ganyan lang po yan, di ba? So, technique number 1 po yan. Hindi ko na i-discuss yung iba. No? Siguro discuss ko na yan sa CO. Pero dito lang, natamaan lang natin yung elimination in terms of definition, even sa CO. So, di ba, ang broad po yung technique number 1. Di ba? Ang broad po. May natutunan ba? Yes, sir. Meaning lang to eh. Technique number 1 pa lang tayo eh, no? Pero technique number 1 mo lang, mapapasamin mo na yung board exam eh. No? Next, technique number 2. So, pasensya na, yung mga term kasi na ginamit ko dito, hindi academic. Hindi ko ginawang academically principled yung datingan. Gusto ko parang layman's term lang. So, technique number 2. Where should I get my answer? Kumbaga, saan ko ba yung sagot ko? Alam mo ba na common sa atin na ito, technique number 2, the answer is always in the question. Alam mo ba na common sa atin na mga magtitake? Pag binigyan tayo ng tanong, akala kaagad natin ay tayo yung gagawa ng interpretation para masagutan yung tanong na yan. Have you noticed na nag-take ka ng exam? Tapos, ito yung malala eh. Feeling mo, mali yung sagot. Wow, parang palakpakan ka na sa katalinuhan mo. Hindi po ganun yung case. Hindi po magkakamali ang sagot sa board exam. Merong ganitong mga case. Feeling ko, mali yung tanong.
Kasi walang choice na may mga ganyan tayo naisip. May mga ganyan tayo naisip. And for your information class, hindi po magkakamali yung mga doktor na yan na sa paggawa ng yung mga board of examiner. Ang laki ng credential nila. No? Sobra pong pag-evaluate na sa mga tanong. So, tayo po, sometimes, pag nagsagot tayo ng question, pag hindi mo maintindihan yung question, akala mo, ano ba tong tanong na to? Parang hindi naman konektado sa choice. May mga ganyan tayo. Mali. Sabi pa nga ng isang libro sa LEP, nabasa ko yun eh. Sabi doon, ito talaga yung principle. The answer is always in the question. Ibig sabihin, ang hint, ang clue na masagutan mo yan ay nasa tanong lang. Hindi mo na talaga naintindihan yung tanong. Okay, example tayo ha. O ito. It's manifest relationship, expression of genuine concern, receptiveness, listening, intentional response, that knowledge. So ano ba yan? Reveal ko na yung sagot ha. O ganyan. Ang sagot po dyan, acceptance. Bakit sir? Hindi naman ito mahirap na tanong. Pero pinapakita lang dito class na ang sagot ay nasa mismong tanong. Ito yun, ganito. Alam niyo ba, masasagutan mo lang yung tanong na to, hindi ka na mag-iisip pa ng iba. Hindi mo na i-analyze. Mabasa mo lang yung dyan yan, intindihin mo, tapos. So masasagutan yung tanong sa technique number 2, where should I get my answer? Di ba sometimes din nakakasagot tayo sa isang question kasi binigyan tayo ng clue sa isang question. Isang technique din natin yan, ating pag-aaralan mamaya. So dito muna tayo. Pero ito, hindi ka nagagamit ng clue sa ibang tanong. Dito lang sa tanong niya mismo, nakikita mo yung sagot. No? Tapos, where should I get my answer? And it's always right. Ang tamang tanong talaga, ang tamang sagot, ay nasa tanong lang din naman. Basahin natin pa ulit-ulit. Another thing, it refers to the facts. Information established. So, reveal ko na yung sagot. Meron siyang word na facts, information, high standard, objectivity, rationalization. Ano yan? Knowledge. Paano natin nasagutan yan? Ang sagot lang po ay nasa tanong lang. Hindi ka nalalayo, hindi ka na mag-iisip, intindihin mo lang yung tanong. So, technique number 2, where should I get my answer? It's always, so the answer is always on the question. May mga ganyan po. Lalo na, itong binigay ko sa inyo na example, this is more about definition of terms. So, kung definition of terms lang yan, nandyan lang yung sagot sa tanong. Ito pa. Bigyan ko kayo ng case. No? Bibigyan ko kayo ng case ngayon. Para naman hindi lang definition of terms. I will give you cases. Class, kuha muna ako ng tubig class ha. Sorry no, kasi kaya muna, kuha ako tubig ha.
No, I just water. Hello, class. Klaro pa ba ako? Hello. Yes, sir. Klaro po, sir. Putol-putol ka na naman po. Technique number 2 tayo, no? 20 yung technique eh. Kina? Hello. Klaro na, no? Yes, sir. Hello, class? Yes, sir. Klaro na po, sir. Yes po, sir. Sige. So sabi dito, si Esther, gumagamit siya ng IUD. It's more about family planning, no? And then, paano natin? Summarize. Esther Nita has 3, and si Nita has 2 children, 5 for 2. During session, Nita turned out to be demanding. She does not want IUD in her his sister's episode. So, maling salita dito, si Esther daw ay gumagamit siya ng IUD. Kaso lang, itong si kanyang kapatid, ayaw niya. Wala naman siyang magawa na iba naman sila ng gusto sa buhay. Ano yung sagot dito? Technique number 2. Saan mo makukuha yung sagot? Nasa tanong lang din. So, sagot na natin ha. And so ito po, talks about individuals. Copy. Ito. Individualization talks about individuals, and especially it talks about their likes, dislikes, and preference. Dito nakikita natin na si Esther at saka si Nita, kinukumpara yung kanilang gusto, hindi gusto, at saka ano yung kanilang prefer na gamitin as contraceptive. So it talks about individuals and the likes and dislikes of individuals. Yan po yung individualization. Pero may isang kan dito, may isang yung tricky, di ba, no? Least inapplicable. Pag sinabi natin inapplicable, example, inapplicable lang, una muna, paano pag sinabi natin applicable? Applicable. So, pag applicable, hanapin mo yung pinaka-apply. Pag inapplicable, so hanapin mo yung mali. Paano naman pag ganito class? Hanapin mo yung least applicable. So, yung applicable, hinaluan ng least. So, least applicable. So, hanapin mo yung hindi masyadong na-apply. Pero, what if ganito? Least inapplicable. Pag inapplicable, hanapin mo yung mali, di ba? Kasi inapplicable eh. Pero, pag meron siyang preceding na word na least, ibig sabihin, pag ikuha natin, hanapin mo yung medyo hindi masyadong hanapin mo yung hindi masyadong Sir, putol-putol ka na naman po, sir.
Wala, narinig niyo ko? Naririnig na po, sir. So let's hope na okay na po yung signal natin. So umabot na ako ng 1 MB. Sana naman, Lord. Sige, continue tayo. So ito na po yun, no? Ito yung sagot. So paano ito nasagutan natin? Doon pa rin sa principle number 2. The answer is always on the question. So ito yung mga type of question na kumbaga masasagutan mo na siya, huwag ka nang lumayo. Hindi mo na kailangan ng clue sa other na mga tanong. Isa din yan sa technique, no? Isa technique din naman yan, no? Totoo naman na makahanap ka ng pero number Sir, lag ka na naman po, sir. Tatandaan ko. Walang stars. Sir, di ka po namin marinig masyado po. Putol-putol po. Ito. Lalakan lang natin ito, class. Lalakan tapos natin ito. Hintay-hintay lang tayo, no? Pag ma-okay ako. So, samahan niyo naman ako, no? Kasi parang nagkakalagasan na kayo. Hello, klaro na ba? Hello. Po, sir, karon na po. Ito yung mga hindi mo sa mga tanong. Totoo naman yun, no, na meron talagang mga clues sa ibang mga tanong. So another technique din natin yun mamaya. Okay? And dito nalaman natin na where should I get my answer? So kung tatanungin kita ng ganyan, sabi pa nga, the answer is always in the question. Okay? Parang wag ka na maghanap ng iba. Nandyan na pala yung hinahanap mo sa tabi-tabi. Parang ganun lang. Okay? So, technique number 3. Yay, technique number 3 na tayo. So, sabi dito, professional na ba ako mag-isip? Professional na ba ako mag-isip? Ano ibig sabihin nito? Sabi dito, class, meron kasing mga questions sa board exam na susubukan. Sir, Yung tawag dito. putol-putol ka. Putol pa yun ba? Okay na, sir. Okay na? To be honest, talagang pilit ko na ito, no? I have many schedules talaga. Not knowing basta. Okay na? Hina yung net ko. Ayun.
Technique number 3 pa naman tayo. Ayaw ko din masayang yung mga hirap ko dito. Riskin na lang natin. No? So, riskin na lang natin yung klase. Try natin bukas. Okay lang po, sir. Okay lang po, sir. No? Pasensya na, no? Kasi ako din naiirita ako masyado sa internet. Okay lang, sir. Hindi rin stable sa iba din, sir. So, hindi maganda yung mo. Actually, totoo lang. Ang hope ko din kung okay sa akin yung internet, kahit yung iba mag-leave na lang, kahit sa akin lang yung okay, kahit mag-leave ng iba, anyway, recorded naman siya. Ibig sabihin, mapapasa pa rin sa iba. Ang masaklap kasi dito is yung sa akin pa yung hindi okay. No?